Talk to Papa sa Barangay LS 97.1. Kumusta po kayo? Isang small naman dyan yung kita yung ngalangala. Ganito. Ang laki! Nasanay na sanay. Welcome po mga kabugso. Magkakasama na naman tayo. Mapapalaban na naman tayo. Ako po ang inyong lingkod. Ako po si Papa Marky. Ako po si Papa Ace. Welcome. Ay, baka meron ka pinagdaraanan dyan. I-share mo naman sa amin yan. Diretso ka lang sa ating official Facebook page, Barangay LS 971. Tapos, kwento ka lang. Lagay mo yung contact number mo. Yan, ganun lang kasimple mga kapugso para maging bahagi at maging bida ng ating programa. At syempre, hindi makukumpleto ang ating kwentuhan kung walang ating mga Marites Forever! Yung mga, si ate, grabe Ay. Chat ng chat. Nakamaniwala ka sa akin. Yung kachat-chat mong yan, sa huli, wala din, mapupunta yan sa salamat sa lahat. Makinig ka na lang dito para mapakinabangan ka. Naka mga kapuso, sino kaya ang ating mga kasama ng kwento ng buhay at problema ang kanyang pinagdaraanan? Sabay-sabay po nating makikilala si Clarissa. Ay, ganda ng pangalan, Clarissa. Diba parang hindi pa pakabugo? Totoo, parang laban na laban. Yan! Okay, nakapakinggan po natin. Hello Clarissa, how are you? Hi, good morning po. Palaban talaga. Parang boses pa lang, uma-attitude na. Parang maldita. Parang gano'n, Pangalan Clarissa. Ha? Ano? Mataas yung kilay ko. Hoy! Maldita talaga. Ako, ito lang ang kwan lang ang number 1 rule dyan. Huwag kang magmamataray kung drawing ang kilay. Original ba yung kilay mo na yan? Ayos naman. Original ko. Original. Sige Clarissa, kasama si Papa Market, si Papa Ace. Ready ka na? Yes, Papa Marky and Papa Ace. Okay, mga kapuso, pakinggan po natin ang kwento at problema nitong si Clarissa. Talk to Papa na. Go ahead. Last 2014, may nakilala akong gwapo. Guwapo agad talaga. Medyo medyo badass. Hindi kaya lalaki. nagustuhan ko yun Medyo bad boy yung dating. Bad boy. Tapos, Parang na Robin Padilla, ganun. ayun, gusto ko siya. Kaso lang, ako kasi parang tingin ko, hindi ako pasado sa standard niya. Kaya ang ginawa ko, nag-isip ako paano kaya ako mapansin nito. Na sobrang layo siya parang langit, ako lupa. Ay! Bakit naman ganon? Para namang kinawawa mo yung sarili mo dito. Diretso natin sa impyerno. Yeah. Bakit naman ganon? Agwapo, mayaman ba? Hindi naman siya totally na mayaman, pero kasi siya, kilala, parang din siya, famous din ng konti. So parang nararamdaman mo yung distansya sa pagitan nyo. Oo, tsaka yung sa nga din, sa itsura, medyo Mas makinis sa'yo. Ay! Naku! makinis din ako, chubby lang kasi ako, kaya yun yung nagiging problema. Na-insecure siya kasi mukhang babae yun. Hindi, pinapatawa ka lang namin. So ngayon, ito ang objective mo. Paano mas mapalapit at mapansin sa kanya? Ano ang naiisip mong paraan? Ang ginawa ko, kasi inalam ko kung ano yung mga type niya sa babae. Alam ko yun. Ang ginawa ko, gumamit muna ako ng ibang pangalan. Iti-text ko muna siya. Tapos kunwari, narong friend ganyan. Tapos, may tinatanong ako. Tapos sabi niya, ito yung mga, parang ito yung mga list ng mga na babae na gusto niya. Ang ginawa ko, nag-isip ako ng paraan. Gumawa ko ng dummy account sa Facebook. Doon ako nagpakilala bilang ibang pagkatao na nagustuhan naman niya. Ay! Grabe! Gumawa ako ng dummy Napag-isipan account. niya. So nag-effort siya, inalam niya all single details tungkol sa lalaki. Ano pangalan ng lalaki? Don po, Don. Don! Si Don. So si Don, inalam niya lahat para may mga alas siya. Oo, pero nagsinungaling siya. Gumamit siya ng dami, ay uso naman niya. Okay, so ibang mukha yung ginamit mo doon sa dummy account. Opo. Sobrang malayong-malayo. Parang sabi ko nga ulit, yung lupa ako, siya yung langit, yung girl na ginamit ko. Pero doon sa dummy account mo, humalik na yung nahalikan mo na yung langit. Hindi na kayo masyado malayo, ganon. Hindi na po, hindi na. Ay! Ang dami na niyang
puri doon kung ano yung mga post ko, ganyan, ano yung mga nakikita niya. Pero Lahat hindi na- ikaw yun. Hindi po. Pero hindi po kinikilig ako ka pag nagko-comment siya? yun. Kinikilig ako kasi iniisip ko ako na yung girl eh. Trending na din. So, Trending ako that time. So, pinangatawanan Oo. yung character na ipinakita mo sa kanya. Opo. Oh! Nako. Bakit mo nagagawa ito? Kasi natatakot ka masaktan? Bakit? Yun, natatakot ako na i-ignore niya ako, tapos magkakilala kasi talaga kami. Same company lang kami. Same company lang kami, pero mas nauna siya. Kaya yun ang nangyari, sabi ko ano kayang paraan na pwede kong gawin. So yun yung ginawa ko. Gumawa ko ng dami account from Facebook to Instagram, meron Twitter, sa Twitter din. Nako, mga kapuso, hindi mo talaga malalaman kung totoong isang account kung hindi pa kayo nagkikita ng personal. Yes, kung hindi pa nag-video call. Char! Talagang kaya niyang pangatawanan ng isang karakter na hindi naman siya. Pero mahirap to, ha? Oo! Nagsisinungaling ka doon sa taong gustong-gusto mo. Ito pa, masyado lang maliit yung mundong kanilang ginagalawan. Yes, paano pag nahuli ka? Ang masama nito, nakikita at kilalang kilala mo yung lalaki. Ngayon, si Clarissa, hindi siya kilala ni Don. Mga kapuso, dahil sa langit at lupa ang pagitan nitong si Clarissa at ni Don, pinili ni Clarissa na magtago sa isang karakter na hindi pwedeng makilala ni Don. At mukhang nahuhulog na ang loob nitong si Don sa karakter na meron itong si Clarissa. Pero ang lahat mga kapuso ay hindi totoo dahil gawa-gawa lamang ito at pinapaikot lamang siya ng ating bida na si Clarissa. Nako, mga kapuso, ano kaya ang mangyayari sa pakanan nitong si Clarissa? Ibalik na po natin siya sa linya. Hello, Clarissa? Clarissa? Wala po siya. pero no, grabe no, at least maparaan. Gumagawa talaga ng time at ng ma-effort itong ating bida na si Clarissa. Yun nga lang, mali. Pero hindi kasi natin alam kung ano yung ligayang naiibigay sa kanya noon. Siyempre, di ba? Yes. Yung ikaw na mismo, yung katauhan na ginagamit mo ay iyong pinangangatawanan. Para ka nakikipaghabulan dito eh. Yes. Nakikipaghabulan na hindi ka makilala at nakikipaghabulan na hindi lumabas ang katotohanan. True. Nako, hello Clarissa. Hello po. Oo, papaano tumakbo ang inyong relasyon ng jowa mo na si Don online? Ayun, una nagpakilala kasi ako, minor de edad ako noon, 17 years old yung pagkakaalam niya. Wow! Oh, wow. Okay. Pero ilang taon ka na? Ang totoo, magka-age kami. Ilan nga? 30, ano ba? Nine. Kasi nakalimutan ko na eh. Hindi. 9:39. Isa lang naman yung edad mo, nakalimutan mo pa, bullshit. 31 that time. Okay. Si 31 that time, 17 yung karakter na tawag dito, pinangangatawanan mo. Yes po. Oo, ito Yes talaga, po. itong si Don mahilig sa bata, ha? Okay, anong sunod na nangyari? Ayun, kaya hindi niya ako mapupush kung ano yung mga request niya, video call, kasi pinapalabas ko na pinihigpitan ako ng Ay, ang mga kapatid brainy ko. nito. Pinagplanuhan niya na. Oo. Oh. Yung parents ko nagagalit pag lagi akong nag-Facebook, ganyan. Kaya sabi ko sa kanya, may time lang siguro na pag kami lang dalawa, pero malabong mangyari yun kasi nga palagi kung kasama yung parents ko. So nailusot mo talaga na hindi kanya makita sa video call? Opo. Tapos pag may magre-request siya ng picture, napagbigyan ko naman, ayun, kukuha ako ulit dun sa pinagnakawan ko ng mga picture. Literal na pagnanakaw to, ito pa isang mali ko. Kasi, syempre, alam naman natin lahat na malaking pagkakamali yun. So, yun ang mga, dahil siguro sa insecurity ko, parang hindi ko na naisip yung mga panahon na yun. Okay. So, yun. Paano? So, bukod doon, sa gusto kanyang makita pero nakakalusot ka, paano ang takbo ng relasyon nyo? First month, second month, third month, hanggang umabot kami ng 1 year. May celebration kami every month, tapos anniversary. Ano lang talaga, puro palusot ang ginagawa ko. Tapos ang nangyayari pa kasi, palitan kami. Ako kasi mahilig magluto. Pinagluluto ko siya, yung family niya. Tapos siya naman,
mahilig siya bumili ng mga something kasi yun yung love language namin bigayan. So, Yun. paano yun? Paano ka nakakapagpadala ng galing? Meron kasing akong totoong ako, kilala ako nitong tao na to, magkakatrabaho talaga kami, magkakilala kami. Si Clarissa lang yung hindi niya kilala. Iba paano yun? Pag pinapadala yung something, malalaman niya yung address mo. Parang ang nangyari kasi noon, sinabi ko doon na, nagtanong siya siyempre, saan mo nakuha yung number, ganyan, paano tapos yun sabi ko, kilala ka nito ito, tita ko yan, ganyan. So ako, yung nagiging tita ako ni Clarissa. Pero isa lang ako. Okay. So talagang, Ayun. ang bawat anggulo ay napagplanuhan mo na kung anong isasagot mo sa kanya. Opo, pero hindi naman siya yung plano na bigla na lang naiisip. Kunwari, bukas, may mangyayari sa amin, may biglaan siyang naisip na ganyan. Ngayon, nag-iisip na ako, tapos yun, nalulusutan ko na yun. Tapos, damay nga yung tita na sinasabi ko na ako din yun. Kasi, ako nga yung katrabaho nito ni Don. Okay. Magkakaisang kami. So yun, ang nangyari, kampante naman siya, kasi nga, kilala din naman niya ako, magkakilala kami. Mhm. Kaya nagtiwala siya. Kasi tita nga ako ni Clarissa. So yun, kung ano yung mga bigay niya, mapagbigay din ko si Don Pangalan pa lang, Don. Kaya ayun. Mayaman. Ano pinakamahal na nabigay sa'yo? Nagbigyan niya ako ng earrings, tapos yung NK. Earrings? Oo. NK na bag, tapos meron siya na Pandora. May Pandora din siya Ay, na kabog. Ikaw naman, syempre, dapat mas bongga yung sa'yo. Ano yung pinaka-expensive na binigay mo sa kanya? Puro pagkain yung akin kasi yun lang yung kaya kong ibigay sa kanya. Kasi Sabagay. yun yung Yun yung karakter mo Kailangan pangatawanan mo. Unless kumuha ng pera sa mga magulang. Di ba? Sobrang bilib niya doon na pinagluto ko siya ng 1 kilong pansit. 17 years old, kaya na magluto ng 1 kilong pansit. Tapos adobo na sobrang sarap. Sobrang proud niya doon. Sobrang nakuha ko yung loob niya doon. Okay. Kasi pag kinainan niya, parang nakakalimutan na niya na anong pangalan niya pala. Yun. Okay. So, hindi lifetime na ganito ang takbo ng kwento. Kasi, kung magiging seryoso siya, at patulan ka talaga niya. Kailangan yung magkita. Oo. So, paano yan? Ang dami na niyang gustong gawin nung kasi pinapalabas ko rin na pati ako nag-aral, nursing student noon. Gusto niyang pumunta dun sa school, gusto niyang sunduin ako, pero palusot ulit kasi sabi ko, nandiyan yung kapatid ko para sunduin ako. Lusot na naman ako noon. Ang nangyari niyan, tuwing meron kami talagang celebration, parang ang dami niyang gusto. Tapos kunwari, magsakit-sakitan ako. Yun yung ginagawa ko lagi. Every time na meron kami celebration, meron kaming parang, kunwari yung parents niya, anniversary, gusto niya kasing i-invite ako. Gagawa ako ng dahilan na, ginawa ko ng yung sarili ko, sabi ko may sakit ako sa puso, pero wala naman talaga. Clarissa, ang malinaw dito, nagsisinungaling ka kay Don. Sa lahat. Oo. Opo. Ikaw, ang gusto kong malaman, yung sa relasyon, nagdidemand ka ba sa kanya? Silosa ka ba? Siloso ba siya? Paano yung ganung setup? Ako yung sobrang selosa. Lahat ng mga kinokomentan yung mga other girls, nagla-like siya, nag-heart ka doon. Dati kasi wala pa namang mga reacts na iba, like pa lang. So yung sabi ko, sinusundan ko yan, ina-add friend ko yung mga kakilala niya na nakakausap niya lagi. Kasi nakuha ko yung password niya sa Facebook. Kahit password niya nakuha ko, ganun kapanatag yung loob niya sa akin. Hindi ganun kapanatag. Ganun ka nakakatakot. Totoo. Kasi, thinking na kaya mong gawin itong mga bagay na ito, at you're in control sa mga ginagawa niya. Pinapastop mo ba siya na makipag-usap sa ibang tao? Opo. Tapos nangyari niyan pag yung kunwari wala siyang work, alam ko na free na siya nung time na yan, kailangan na sa akin lang siya. Meron siyang unli na hindi napuputol itong si Globe. Nakikisama rin si Globe sa akin. Yun yung nangyari, parang whole day kami mag-uusap hanggang gabi na yan, kinabukasan, basta pag wala siyang work. Tapos
So, Wala siyang lifestyle na iba. Kundi doon lang sa akin talaga. ha? So, Sa'yo lang parang umiikot yung mundo. Hawak mo siya sa liig. Ganun ko siya tapos meron kaming mga ginagawa na hindi rin kaya nais-nais. Kaya doon din siya siguro, parang doon siya nahulog na din yung loob. Although siya naman yung nagturo sa akin. Kasi nga, 17 nga ako that time eh. Okay. So, ito bang mga hindi ka nais-nais ay gawain lamang ng mag-asawa, mag-joway? O, parang on call? Parang ganon? Yes po, sa True Call. Ay, True Call lang wow. po ito. Kasi di ba wala nga video call eh. Wala nga video call. So call lang talaga as in. Ay, wow. Kaya pala nag-enjoy. Sa mga nakikinig dyan, lalo na pagbata, huwag niyo pong gayahin. Ay, Mga lang po. galing pa sa'yo, ha? Oo. Nako, mga kapuso, Naluloka ako sa kanya. nakakatakot yung karakter na ginagampanan nitong si Clarissa. Yes. At napaikot niya ang isang matured na tao, Oo. 30 plus na lalaki. Even the password nakuha niya. Oh my goodness. At siya ang in control sa relasyon na ito. Kahit hindi siya nakikita. Mga kapuso, at na nakakakuha pa siya ng mga bagay na gusto niya. Ay, iba talaga nagagawa ng pag-ibig. Mga kapuso, kaya mo talagang gawin sa ngalan ng pag-ibig kahit magpanggap ka sa ibang karakter para mas mapalapit sa lalaking iyong napipisil na makakasama panghabang buhay. Pero mga kapuso, paano kapag nagkabistuhan na? Paano kapag nagkahulihan na? Ano kaya ang mangyayari? Ang tanong, mahuhuli kaya? Matalino. Magaling. Matalino na, tuso pa. Nako mga kapuso, ibalik po natin si Clarissa sa linya. Hello Clarissa. Clarissa, andiyan ka ba? Kung nandiyan ka, magparamdam ka. Pero huwag ka magpapakita. Ito na po. Yan. Okay Clarissa, pwede ba naming ipakita ang isa mong larawan? Sige po, pwede naman. Okay. Nako mga kapuso, sabay-sabay nating Husgahan. Nako, kung nakatutok na po kayo, ilan na yung nakakuha natin? Ilang viewers na? 300. Okay. Nako, 500 lamang po. At masisilayan na natin. 500 na ba yan? Wala pang 500. Barangay LS 971 FB page, mga kapuso. Lugi kami kung hindi 500 yan. Oo. Para masilayan natin ang ganda naman pala. Bakit kailangan magtago, Clarissa? Ay, oo nga. Kung ganito ka kaganda, bakit kailangan mong itago ang iyong itsura? Ano nakakahiya dito? Paki-explain. Ay, kamukha mo nga si Kwan eh. Sino kamukhang artista nito? Para pagka-Rosana. Last time, Rosana na naman yun. Isip ko naman ang bago. Hindi na may pagkakatya. Katya. Parang ganon. Parang ang Taylor Swift yung gupit niya eh. Yung buhok. Oo. Oh, nako. Eto na. Go signal na ba? Nako, naka 500 na tayo mga kapuso. Eto na. Ay! Clarissa, pakita na namin to ha. Sabog. Okay. Sige mga kapuso, eto na, Andy! Basag! Thank you so much, Andy! Ay, kabog. Asan daw? Ay, Clarissa, bagong rebound ka. Oo. Nakaluwag-luwag ka, Clarissa, ha? Nako, Bagong feeling... highlight. Bagong highlight. Para siyang... Pinadala yun, pinadalahan. Usong-uso ngayon yung mga ganyan, yung medyo nagpapagupit si Yes. Janeline Mercado. Ay, true. Sino pa bang yung mga Mama Emma? Yeah, ay, Lady Gracia. Si Lady Gracia, short hair na ba? Oo. Parang nakita ko short hair. Pahaba na ulit. Pahaba na uli. Ano, sino sabi mo? Si Si Taylor Swift. Taylor Swift. Oo. Iba ang ganda nito. Nako ha. Mamaya yung kuha na, buong mukha na ha. Ha? Nako, abangan natin yan mga kapuso. O so paano yan Clarissa? Nagtagal ba ang inyong relasyon na gano'n yung setup? Ayun, same routine. Umaabot kami ng 5 years. Huh? Na ganun. Oh, Ang nangyari kasi, ako as tita, na-invite niya ako doon sa business niya. Business partner kami. So, hindi niya alam na yung si Clarissa at saka yung tita magkakasama araw-araw. So, yun, parang dumami lalo yung insecurity ko kasi, parang hindi ko siya mahawakan. oh. Lagi kami nag-uusap.
lagi siyang nagda-drive kasi di naman ako marunong mag-drive. Parang, alam mo yung abot kamay ko na, pero hindi ko magawa dahil ako nga yung tita, si Clarissa, is nandun, nagtatago dun sa Facebook, sa online. Dapat, alam mo, dapat diniskartehan mo yung kung gusto mo hawakan. Halimbawa, na may problema siya. Kaya mo yan, iho, ganun. Wala siyang problema eh. Lagi siyang masaya, lagi siyang, alam mo yung napaka-jolly niyang tao. Kaya, tumagal ba ang relasyon na ito, Clarissa? Tumagal siya ng hanggang 6 years and a half. Tapos, yun, 2020, ayun nga, paulit-ulit lang yung mga dahilan ko. Parang napagod na siya. Sabi niya, ayoko na. Dahil din yun naman sa mga demands ko na ayoko niyan, wag mong komentan yung babae na yun, wag mong kausapin. Kilala ko nga siya na negosyante din. Parang hindi ko siya mapipigilan sa ganun. So nag-away kami. Sumagot ako dun sa comment niya sa post sa isang babae. Sabi ko, buti pa yung iba, nagpo-comment ka, dun sa post ko hindi. So yun, dun lang, nagtapos na parang nagtalo na kami dito sa chat. Hindi na niya ako binalikan, blinak na niya ako nung na yun. Ay! Buti nga. Nawagan ko. Carmen! So, wala na. Nawagan ko sa phone, wala na. Ayaw na niya sumagot. Kasi medyo toxic na yung relationship, tapos hindi ka man lang nakikita. Yes, walang personal touch. Umabot pa kayo ng 1 taon. Hindi, pero sabi mo, magkakasama lang kayo sa trabaho eh. Magkakasama kami as tita nga ako, hindi si Clarissa. Nako! Si Clarissa yung may gusto. Paano ba? Ako, gusto ko siya, pero hindi ko naman pwedeng ibulgar yung sarili ko nung mga panahon na yun. Pinigilan ko talaga na magkakamali ako. Pero may mga suspecha na siya ng mga ilang beses eh. Pero, syempre, nag-iingat ako. May time yun na tumawag siya sa phone bigla. Nagulat siya, ba't nag-ring yung phone ko? Magkakasama kami. Ay, buti hindi ka nahuli. Nag-send siya ng sticker na nag-pop up dito sa phone ko. Duda siya, sabi niya, bakit yan yung lumabas sa'yo? Sabi ko, kasi yung kachat ko, yun din yung parang, lumusot ako ulit. Okay, so sa madalit salita, hindi ka nakilala na ikaw si Clarissa? Hindi po, hindi talaga. Okay. Hindi niya nakilala. So paano yan? Lumusutan ko yung lahat. Sige, tuldukan na natin yun. Total, tapos na naman yun. Binlakan na niya. At wala ka ng kakayanan na lumapit sa kanya. So, paano yan? Hindi nag-workout yung plano mo? Paano ka nag-move on? Wala lang. Pero naghihintay pa rin ako. Tinatry ko pa rin siyang i-message. Nagre-reply naman pero sobrang lamig na. Sabi niya, mag-focus na lang kami bawat namin, kung ano mga ginagawa namin para pagdating daw yung time na pwede na kami magkasama, ready na kami. Meron na kami mga kanya-kanyang ipon. Parang ganun. Okay. Kaya ako, naghihintay ako sa kanya. Pero na-realize ko na wala na yung in relationship niya doon sa Facebook. So, sabi ko, wala na akong aasahan nito. Kasi sabi ko baka wala din naman kasing aasahan sa'yo. Wala naman talaga. Niloloko mo lang yung tao. Ikaw ba, nakakita ka ng panibagong mamahalin? Nakatagpo ako ng panibagong lalaki. Huy! Na Lolokohin? Nagustuhan mo siya? Nagustuhan ko din siya. Parang same routine din dito kay Don. Ay! Ganun ulit ang ginawa mo? Ganun yung nangyari kasi wala akong choice. Yun na naman ulit. Parang mas malala to kasi ito mayaman na to eh. Mayaman na to. Lalong hirap na habulin yung standard niya. Tapos gusto mo talaga mayaman, no? Totoo. Tsaka hindi naman, nagkataon lang. Ay, wag mo kami niloloko. Nagkataon lang yun. Nagkataon lang. Anong pangalan ng sunod na karakter? Si Miguel. Si Miguel. Mukhang mayamanin talaga no? Pero niloko mo na naman. Niloko mo. Same routine. Pati yung mga picture na ginagamit mo, yun pa rin. Same character, si Clarissa. pa rin. Kasi dapat nung first namin, conversation namin, kasi ito na naman ulit, si tita na naman nagpakilala. Tapos? True kay tita na naman. Pero may hint na ako dito sa guy na to, kasi ako as Clarissa, kilala ko na siya. Tapos ito, pagkari si tita nagpakilala, parang gumawa kami ulit ng drama. Sarili ko, nagiging dalawa pa rin ako ulit. Sabi ko, si tita nagpakilala. Parang may sapi pala. Parang may split personality, nakakatakot. So ngayon, naging kayo ba ni Miguel?
nagiging kami, tapos ang ano pa nito, days lang, nahulog agad yung loob ko kasi sobrang sweet niya, sobrang lambing, hindi ko ina-expect na yung hinahanap ko dito kay Don, ito ang magbibigay sa akin. Si Miguel yung magbigay. Na, Okay. ito si Miguel naman, hindi siya ganun ka, hindi siya demanding na sendan mo ako ng picture. Although naghihingi naman siya, ang sabi ko lang, sige, tomorrow ako ng tomorrow, tapos ulit, nakaw na naman ulit doon. Pero siguro, sa isang linggo, 2 beses na ako nagsisend ng picture sa kanya. Pero siya, every, hingi ko, bigay agad. Okay. Yun yung kagandahan kay Miguel, hindi siya demanding, pero, nung one time na sabi ko mag-video call tayo, tinitest ko lang siya kung papatulan niya yung hamon ko, pero shy kasi siya, ayaw niya. So, Okay. yun yung nangyari. Ang nangyari na yun, parang ako, nagiging kampante ako hanggang nasanay ako, kaya ko siguro ang pangit ng term na utuin, pero yun na yung nangyari eh. Pero minahal ko na siya, sobrang sakit na nung, naramdaman ko na iba na to, parang hindi ko na kaya. Gusto ko nang aminin sa kanya sana kasi wala akong pagkakataon. So, dito, parang ayaw mo nang lokohin, gusto mo nang magpakatotoo sa sarili mo, gusto mo nang sabihin sa kanyang katotohanan, at mahal mo na si Miguel, tama? Opo. One time kasi nasa work siya, sabi ko, umuwi ka. Pag uwi mo, hintayin kita kasi may sasabihin ako sa'yo importante. Tapos yun, natagalan siya mag-disinfect, natagalan siya maligo. Parang nagiging moody ako nung gabi na yon kasi ayun na nga, hinihintay ko siya. Hindi na naman natuloy ulit yun. Dapat aamin na ako. Ay! Nako. Baka this time, syempre, hindi nag-workout yung una kay Don. Baka this time, gusto niya na maging maayos ang lahat kasi mahal na niya si Miguel. Pero, sana. Na lang. Pero nanloko siya nakakakuha ba siya ng pera dun sa mga Hindi natin alam. Nako. Kaso, ang tanong dito, kapag nagpakilala siya na hindi siya 17 years old, Tatanggapin ba siya? iyon ang tanong. Yes. Mayaman ito. True. May business ito. Oo. Siya, mapagpanggap lang na 17 anyos. Tapos di ba, ang ginagamit niya pang larawan maganda, sexy, balingkinitan. Oo, fresh na fresh. Pagkatapos pag nakita siya, ay! Ito lang. Panis. Charot lang. Pinapatawa lang namin. Ang nais lamang naman ng ating bida ay makahanap ng tao na kaya siyang tanggapin at tunay siyang mamahalin. Kaso ang mga natitipuhan po ng ating bida ay mga taong imposible daw na magkagusto sa kanya. Mga kapuso, langit at lupa ang pagitan nila. Kaso this time mga kapuso ay handa niya nang ipakilala ang kanyang sarili. Ano kaya ang mangyayari mga kapuso? Ibalik na po natin mga kapuso ang ating bida sa linya. Kung kaya siyang tanggapin nitong si Miguel. At this time, kaya nang harapin ang multo ng kanyang sikreto. Oh, Miguel! Ano Wow. kaya ang mangyayari? Okay, hello? Clarissa? Yes. Clarissa. Paano yan? Nagplano ka ba na sasabihin na sa kanya ang sikreto mo? Ito na nga kasi si Miguel kasi nakilala ko nitong 2021 tapos nitong mga ilang buwan lang kami tapos nung last day lang dapat aminin ko na nga sana sa kanya ang totoo kasi sobrang nagigilty na yung kalooban ko kasi mahal ko na siya sobrang mahal ko na siya. Yun na nga yung sabi ko na hihintayin ko siya nung araw na yun pagdating ng kinagabihan kasi na-busy siya. Natagalan siya pag-uwi tapos natagalan din siya mag-disinfect parang naubos yung oras niya hanggang may nakauna sa akin makapagsabi sa kanya na fake ako. Ay! May nag-send ng screenshots na itong babae na to gumamit siya ng ibang tapos yung nakausap nung tao na yun yung mismong may-ari ng picture. Ay! Patay ka! Naunahan ka! Alam mo yung feeling na kinausap pa rin niya ako kahit alam niya na hindi ako totoo. Love pa yung tawag niya sa akin noon na sobrang mahinahon yung boses niya. Sabi niya, pwede na ba tayong mag-call, ganyan. Kasi medyo nainis din ako noon kasi gusto ko na nga sabihin talaga sa kanya kasi parang alam mo yung araw na yun, nakinutuban na ako. Pero ayun, dahil doon sa delay niya, naunahan ako doon sa ibang tao. Tapos yun,
ang hinawa ng boses niya, doon talaga ako sobrang nasaktan kasi alam ko yung pakiramdam na andun na yung, alam na niya eh, dahan-dahan yung sinabi na gumamit ng pictures para mag-pretend na ikaw si Clarissa, pwede namang magpakatotoo ka. Tapos una niya yung sinabi na may anak ka na pala. Yun. Aha. Yun yung sobrang, parang nadurog yung puso ko talaga na umiyak ako nung hindi ako makapagsalita. Gusto ko mag-sorry, mayayakapin sa pero hindi pwede kasi nasa call lang kami. Okay. Kunyari ako si Miguel. Nag-uusap tayo. Okay? Yung eksena na yon na finally nalaman niya na yung katotohanan. Ready tayo? Yes po. Clarissa, may gusto ka bang sabihin sa akin? Clarissa. Meron, kaya nga kanina pa ako nagsasabi sa iyo na ang tagal mo naman, kanina pa kita hinihintay. Clarissa, alam ko na ang katotohanan. Alam ko na ang katotohanan na nagsisinungaling ka, na hindi ikaw yung Clarissa na kilala ko. Sorry. Hindi ko intention na lukuhin ka. Gusto ko aminin nung first week pa lang natin. Kaya nga sabi ko, nag-video call tayo kasi gusto ko doon ko aminin na kung sino talaga ako. Clarissa, minahal kita, tinanggap kita kahit ayaw mo magpakita sa akin. Pero sobra-sobra tong ginawa mo sa akin na niloloko mo pala ako mula umpisa. Sorry na. Totoo yung pagmamahal ko sa iyo. Hindi ko katulad mo. Nag-after lang ako ano-ano. Paano mo papaliwanag sa akin, ha? Sabihin mo sa akin, Clarissa, paano ko papaniwalaan na tunay ang pag-ibig na nararamdaman mo kung umpisa pa lang nagsisinungaling ka na sa akin? Totoo po ako. Bukas pupunta po ako dahil sa iyo. Gusto ko ipaparamdam sa iyo kung ano yung totoong nararamdaman ko sa iyo. Di ba nung start pa lang naman sabi na pareho tayo ng feelings, kaya nga madali lang tingin na naulog yung loob natin sa isa't isa. Makinig ka sa akin, Clarissa. Ayoko na. Tama na tong kalokohan na to. Ayoko na. Sinungaling ka! Sinungaling ka! Biglang sumabog na ang katotohanan at naunahan na malaman nitong si Miguel kesa sa kanya mismo manggaling na ang kanyang mga pinagagawa. Pero naging malambing pa rin daw itong si Miguel sa ating bida na si Clarissa at tinatanong kung bakit mo nagawa ang bagay na ito. Mga kapuso, ibalik po natin si Clarissa sa linya. Hello, Clarissa? Papa Marky, sobrang mahal ko si Miguel. Sobrang love ko yun. First week pa lang ng pag-uusap namin, ramdam ko na talaga siya. Ito na yun, siya na yun. Siya lang yung napaparamdam sa akin ng sobrang special. Prinsesa pa yung tawagin sa akin. So, tunay na yung nararamdaman mo. Hindi mo na kayang magpanggap sa kanya. Hindi na po, kaya gusto ko na magpakatotoo sa kanya. Feeling mo ba kaya kanyang tanggapin na from 17 years old to 30 plus years old? Yan ang hindi ko alam, pero kung ako lang siguro talagang masunod sa isip ko, kung makausap ko lang talaga siya, kung papayag lang talaga, o kita kami, kaya kung iparamdam kung ano yung tunay na love ko sa kanya. So, Naku, medyo... Pagmamahal ko, nagulap ko si Miguel. Kaso nga, kasalanan mo ang lahat. Oo. Walang ibang dapat sisihin, hindi mo dapat sisihin si Miguel, dapat mong sisihin yung sarili mo. Kasi ikaw lang ang gumawa ng sarili mong problema. Marami ang nakikinig sa atin, maraming mga marites ang nakatutok sa atin. Ano ang gusto mong itanong sa ating mga marites forever? Siguro, kung sa sitwasyon na ito, kung ipagpatuloy ko ba yung pagmamahal ko sa kanya, pipilitin ko ba siya na pakinggan ako? O hayaan ko na lang, mag-move on na lang ako?
Oh, for the last question, mahal na mahal mo ba talaga si Miguel? Sobra po. Kahit kanina nag-message ako sa kanya, meron akong message na na-send sa inyo, Papa Marty. Pwede niyo pong basahin yun. Oh, sige, Okay. mamaya. Basahin natin mamaya. Okay? Naku, mga kapuso, ramdam nyo ang pighati sa puso ng ating bida na si Clarissa. Nag-backfire na ang kanyang Yes. pagtatago sa isang karakter. Totoo. Andiyan na ba? Eto na, nako, pinakaan! Ilan na yung viewers Oh my natin, gosh! Andy? Ilan na? 2.4 Oh thousand my yan, God. mga kapuso, ha? Nakaabang na ng isang bagsak. Yes, dapat talagang makita nyo kung ano yung itsura niya para maiwasan. Char! Hello? Pwede kasing nakachat, nakausap nyo na din pala to. Oo, naku, baka ito pala yung jowa nyo, si Clarissa. Hello, Clarissa? Yes, Papa Marty. Ipapakita na namin ang itsura mo. Ikaw ito, ha? Opo, ako po Okay. Ikaw ba talaga to? Video call po. Okay. Nako, mga kapuso, eto na siya. Ilan na yan? Kailangan ay 4,000. Oo, sana mag 4,000. Naka 3,000 at 3.2. 3.3. 3.3, mga kapuso. Nako, medyo kinakabahan ako kasi baka ito yung jowa nyo. Ay! Nakachat mo pala to. Oo. Nako, mga kapuso, nakaabang na ang sambayanan. Ang mga Marites 3.5. Ay! Ready na ba kayo? Eto, Ace, oh, tingnan mo itsura, oh. Oy, pwede. Oh, di ba? Siya talaga yan. Oo. Sure naman tayo dyan. Eh, sabi niya. Oo. Okay. 3.9. Naku, 100 na lang! Oh, nako, mga kapuso. Eto na. Makikita nyo na, mga kapuso. 4,000 na! 4.1. 4.1! Oh my goodness! Makikita nyo ang tsura, kamukha. Ang gupit niya parang si Jeneline Mercado. Ang mukha niya kamukha ni Maul Taylor. Eto na, Ay, mga kapuso. 4.2. Nako, luging-lugi kami kung hindi 5,000 to. Totoo. Nako, mga kapuso, eto na! Ace! Awagin na siya! At teka lang. Hello, Clarissa. Yes po. Ikaw ito, ha? Itong short hair na may highlight, ha? Ako po yan. Oo, eto Baka na. naman ina-edges mo kami. Baka ito yung Clarissa na 17 years old. Bakit batang-bata ka dito? Ha? Okay na? Oo. 4.7. Nako, mga kapuso, eto na! Eto na! Let's do this, Andy! Pasok! 5,000 viewers! And still counting! Sulit na sulit! Oy, ang ganda daw, sabi ni Andy. 5.2. Parang Andy, parang na-insecure ka, Andy, ha? Parang ayaw mong ipakita. Parang ayaw mo bakita, ha? Andy, ha? Teka lang. Oo. Clarissa, Po. ikaw ba talaga ito, Clarissa, ang nasa picture na to? Ako po yan. Sure ka? Paano kami makakasigurado na ikaw ito? Sabi ko nga po, nagpakatotoo na ako ngayon kasi may nawala na sa akin eh. Aha. Simula kailan ka nagpakatotoo? Ngayon lang ba? Recently lang? Ha? Kahapon ng gabi na. Kahapon lang ng gabi! Naloko ako dun sa kahapon lang ng gabi nagpakatotoo. Okay ba? Ipapakita na ba namin? Ito, Clarissa! 5.8! Nako, ha, medyo kasi kinakabahan kami dito kay Clarissa. Baka kasi hindi siya to. Ibang mukha na naman. Teka lang, mga kapuso, verify muna po namin, ha, yung kanyang picture. Oo. Pero bago yan, ha? Picture ka ng nakatingala. Tapos Nakanganga. nakaturo sa bagang. Picture ka muna, nakaturo ka sa bagang. Tapos maniniwala kami na ikaw na talaga to. Nako, for the first time, natalo na natin yung dati nating 6,000 viewers. And still counting. Mag-send ka sa amin na nakanganga, nakaturo sa bagang. Diba? Kasi bihirang ginagawa yon. Parang wala pa naman talaga. Mga kapuso, bine-verify na po ng ating team di umano.
Ang account po nitong si Clarissa. Ang dami ng galit. Oo. Kaso, Wala pang picture na nakaturo sa bagang. ngayon po ay, ano ba? 6,000 marites kasi yung nandun kanina. Ang dami nating marites, ha? Ngayon po mga kapuso ay naisip po namin na ipakita ang picture. Kaso po nung na-verify po yung account, mukhang Hindi na alanganin naman. po. Hindi na naman. Mukhang alanganin eh. Clarissa, ikaw ba talaga to? Ako po yan. Oo. Ako po yan. Oo. Bakit ayaw mo mag-send ng may picture na nakaturo sa bagang? Oo, sana. Yung... Yung... kasi ako, Ha? nakapostiso ako. Kapustiso. O tanggalin na. Ihawak mo yung pustiso mo. Kagat-kagat mo yung pustiso mo. Paano pala makagat yung pustiso mo? Wala ka nga pala. Hindi, tanggalin tapos kagat-kagat. Gano'n. Kaya yung pustiso mo, ipatong mo sa tenga mo. Oo. Clarissa, medyo kinakabahan kasi kami dito sa picture na to. Nagdadalawang isip kami na ipakita kasi pag pinakita namin tapos hindi naman ikaw, baka magkaroon tayo ng problema. Naiintindihan mo ba, Clarissa? Opo, naintindihan ko po. Pero, last na question, ikaw ba talaga ito? Ako po yan. Ako po yan. Iwan man ni Miguel? Hindi po. Hindi ako. Ay! Yan. Sabi ko na ba? Ikaw talaga, Clarissa. Mga kapuso, ano na ang desisyon nitong si Clarissa? Medyo, titignan po natin if ever pwede pa natin ipakita. Pero mukhang medyo alanganin po kami mga kapuso. Dahil alam nyo na yung kwento, baka mabudol po tayo. Yes. Budol is real. Mga kapuso, mukhang marami sa ating mga Marites Forever ang sinasabi na tapusin mo na ang ilusyon na ito, magpakatotoo ka sa sarili mo. Makakahanap ka daw ng para sa'yo pero maling-mali ang ginawa mo. Marami ang mga galit na Marites. Kasi nga naman, nakita natin na isang kasalanan Yes. ang kanyang ginawa, ang pagpapanggap ng isang karakter na hindi naman siya. Pero paano yan? Ngayon, mahal na niya si Miguel. Wala na daw, itigil na daw kasi kasalanan naman niya. Aha. Nako mga kapuso, ito na po ang ating bida. Pakinggan na po natin ang desisyon niya. Hello? Yes po, Papa Marky. Clarissa, ano na ang desisyon mo? Pagpapatuloy mo pa ba itong pagmamahal o tatapusin mo na lahat? Sa tingin ko, kailangan kong mag-move on na lang kasi malabo na rin naman na magtitiwala pa siya ulit sa akin. Kasi sobrang malaking pagkakamali talagang nagawa ko. Hindi lang sa kanya, doon sa una, at sa yung tao pa na ginamit ko. Okay. So ngayon ay kung si Miguel ay nasa harapan mo ngayon, anong gusto mong sabihin sa kanya? Kasi love ko pa siya eh. Love pa rin yung tawag ko sa kanya kahit kanina yung nag-message ako. Ayun, sa huling pagkakataon gusto ko sabihin sa'yo na mahal kita, minahal kita, hindi dahil maraming nagsasabi, may pera ka. Ito yung naramdaman natin pareho eh. Diba sabi mo nga, forever tayo. Ito yung nagiging team song natin ng first natin na pakinggan tong ng Barangay LS. So yun, kung wala na talagang chance, siguro, baguhin ko yung sarili ko, hindi lang dahil sa'yo, gusto ko kasing tuloy-tuloy yung buhay na maayos, nahihirapan ako pa, Marky. Aha, sige. Kaya mo yan. For the last time, anong gusto mong sabihin kay Miguel? Gawin ko ang lahat para magbago. Sa'yo lang ako nagiging matapang para umamin. Ilang beses na rin naman akong nahuli pero di talaga ako umamin. Alam ko kasi ngayon ang essence ng kalayaan, yung owning who really I am. At ayoko din ng tumagal kung ginagawa sa'yo. Sabi ko nga dapat no first week pa lang talaga nilakasan ko na yung loob ko. So tinalo pa rin ako ng kahinaan ko. Hinatak ako ng devil na nasa loob ko. Okay. So yun, mag-ingat ka na lang kasi alam kong hindi mo na talaga ako re-replyan. Although binabasa mo yung mga messages ko, natuwa pa rin ako kasi hindi mo ako blinak. Nagbabasa ka pa rin.
meron akong message na hinart mo tulad nung sabi ko, bota recorded yung mga calls natin, yun na lang yung pinapakinggan. Sobrang kinilig ako doon nung hinart mo yun. Alam ko pa rin naman na kahit ganun yung nangyari, sobrang walang kahiyaan yung ginawa ko sa'yo. Hindi lang sa'yo, doon sa dati pa. Okay. Humingi ako ulit ng sorry sa'yo. Sobrang pagsisisi itong ginagawa ko ngayon. Gusto ko mag-move on na para na rin sa ikaka-happy natin lahat. Ingat ka palagi. Alam mo yan, sobrang love kita. Araw-araw ko ipaparamdam sa'yo yan kahit di ka magre-reply. Marami nakikinig sa atin ngayong Marites na nakaabang sa kwento mo, even though yung iba talaga namang hindi nagustuhan. Pero yung courage mo na baguhin ang lahat, na itama ang lahat, sana nga magawa mo. Anong pwede mong ibigay na advice sa ating mga Marites forever? Sa mga nanonood, nakikinig, siguro pwede nyo akong husgahan. Oo, kasi mali ko, alam ko, accepted ko yon. Pero sana naman, si Lord nga nakapagpatawad eh. Gusto kong magbago dahil hindi lang nabanggit, meron na rin kasi akong anak. Para dun sa mga anak ko, baguhin ko tong sarili ko. Sana naman, bigyan niyo ako ng chance din na magbago. Ayun. At pinagdasal ko na rin to na sana gabayan ako ni Lord na tuloy-tuloy na to. Hindi ko na magagawa itong ginawa kong itong mga to. Last na to. At nangangako ako dito sa Barangay LS. Ang dami niyong nakikinig. Ayun po, maraming salamat Papa Marky and Papa Ace. Hirap nang makabangon sa isang sitwasyon, lalo na kung niloko mo yung isang tao na minamahal ka lang. Yes, kaya sa mga nakikinig, nako, nakakatakot. Wag nating gagawin yung ganitong bagay. It's always better to be real pa rin. Magpakatotoo tayo kung sino talaga tayo. Yan, nako mga kapuso, sana nga ituloy-tuloy na ang pagbabago at hindi na po nang gagamit ng ibang tao itong ating bida na si Clarissa. Mga kapuso, ay grabe, hindi mo alam ang mga kwento at mga karakter na susurpresa sa'yo everyday dito sa Talk to Papa. Kaya naman, i-invite pa rin namin kayo. Just in case meron kayong mga pinagdaraanan, pwede nyo po yung ilapit sa amin. Diretso lang sa aming mga social media accounts. At i-message mo kami, kwentuhan mo kami about dun sa pinagdaraanan mo at ibigay mo ang iyong contact number. Nako, sa mga hindi po nakakita ng picture ng ating bida, ay nag-comment po itong si Marie Chris sa Facebook ni Papa Marky doon sa aking recently post, mga kapuso. Tingnan nyo na lang, nagpa-thank you siya sa mga Marites at sa pang-unawa nyo. Ay, hanapin nyo na lamang po kung sino siya doon. Para doon sa nakaunawa. Nako kayo na po ang bahalang maghalongkat doon kung nasan yun. Basta yung recent post ko na naka-white shirt ako, long sleeve. Nako, maraming salamat mga kapuso. Once again, ako po ang inyong lingkod. Ako po si Papa Marky. Ako si Papa Ace. Siyempre, dito lamang yan sa Talk to Papa Number 1! If you want to share your problem, don't be ashamed.